Habulan at sakitan, yan ang eksena sa Iloilo City na kinasangkutan ng dalawang lalaki at ilang miyembro ng LGBT. Nangyari pa yan sa gitna ng piyesta. Narito ang Frontline Report. Bumulabog sa ilang residente sa Iloilo City ang maaksyong eksena na yan Lunes ng umaga. Pilit binuksan ng dalawang lalaki ang pinto ng nakahintong taxi. Nang mabuksan, agad na hinampas ng lalaki ng folding chair ang pasaherong miyembro ng LGBTQ. Pumalag naman ang hinampas at sinipa ang lalaki. Agad niyang hinabol ito at inundayan ng sapak hanggang sa mahulog sila sa hagdanan at bumagsak sa tapat ng isang barbershop. Agad bumangon ang lalaki at pilit na gumanti. Kasunod din ang kasama niya, pinagtulungan nila ang LGBTQ member. Pero rumesbak din ang dalawang kasama ng LGBTQ member. Isa sa kanila, hinampas din ng upuan ang mga lalaki. Tuloy ang rambulan sa loob ng barbershop hanggang sa pilit ng hinila palabas ng kanyang kasama ang LGBTQ member. Hindi pa natapos dyan ang gulo. Dahil sa isang video, naghabulan pa ang mga ito. Base sa investigasyon, lasing na ang mga sangkot sa gulo. Galing daw ang dalawang grupo sa isang bar noong huling gabi ng Dinagyang Festival sa lungsod. Nagalaman na yung misunderstanding and confrontations ahead of that incident na nangyari doon sa isang bar. So, it seems like inabangan na talaga yung mga grupo ng LGBTQ. Tukoy na raw ng mga pulis ang mga miyembro ng LGBTQ, pero inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaki. Pinag-aaralan din nila kung sasampahan ng kaukulang reklamo ang mga sangkot. Sa isang bar naman sa La Union, makikitang sumasayaw ang drag queen na si Matilda kasama ang ilang kaibigan. Nang lumapit ang isang lalaking naka-brown at biglang hinatak ang wig niya. Tinulak pa siya ng lalaki at nakipagtalo. Agad namang umawat ang mga tao sa lugar. Ayon sa drag queen, nagalit daw ang lalaki dahil sinumbong niya na maingay at magulo ang grupo nito. Sa huli, ineskortan palabas ang lalaki. Sa pahayag na inilabas ng bar, mariin nilang kinukundina ang anumang karahasan at pambabastos sa kanilang mga performer, customer at staff. Nagsorry din sila sa drag queen at nangakong pagtitibayin pa nila ang staff response at safety measure ng bar para hindi na maulit ang nangyari. Nang dahil dito, hindi na kailanman maaring bumalik sa bar na yon ang nanakit na lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.